Hello mga ka-dreamers, hello sa mga mahal nating OFW na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas. So ang video po na ito ay especially made para po sa inyo. So sa akin pong previous video, tinakal ko po doon, mahahanap nyo po ito under my playlist Pag-ibig Housing Loan Tutorial kung paano po tayo makakakuha ng Consularized Special Power of Attorney. So tandaan po natin itong Consularized Special Power of Attorney or yung Notarized Special Power of Attorney kung ginawa nyo po dito sa Pilipinas yung SPA form po. Ito po ang isa sa pinaka-importanting requirements kapag po kayo ay mag-a-avail po ng housing loan. So, ang ating pong representative ay tinatawag po nating attorney in fact. So, nabanggit na po natin yung word na yan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang pagkakaiba po ng SPA sa AYIP or yung attorney in fact. So, kalimitan po kasi ang tawag natin doon sa mga representative po natin is SPA. So, ang SPA po, which is stand for Special Power of Attorney, it is a piece of paper po na nakalagay na ang inyo pong representative will legally act on your behalf. So, it is a piece of paper po, no? At ang tawag naman po natin sa representative natin is attorney in fact. So, i-share ko lang po ito kasi lagi ko pong mababanggit yung salitang attorney in fact po dito sa video na to. So, pag-usapan natin, ano ba ang mga duty ng ating attorney in fact? Kasi meron po akong isang client, sabi niya, kailangan ko pa ng attorney. Attorney in fact po ang tawag sa kanila. So, sila po will act on your behalf. Lahat po ng kailangan nyong gawin, sila po ang gagawa. So, meron din po tayong mga client na medyo may agam-agam po, kasi sabi nila, paano baka yung dahil po sa paper na to, sa documents na to, ay baka naman po maabuso ng aking attorney in fact ang kanyang authority dahil nga kasi nga meron siyang special power of attorney, 'di ba? So wag po kayong mag-alala kasi po dito sa special power of attorney na ipoprovide po ni Pag-ibig, which anyway downloadable po ito sa website ni Pag-ibig at ito naman usually ay pinoprovide po ng mga developer or ng inyo pong real estate agent. Nakapaloob lamang po dito kung hanggang saan at ano lang po ang maaari pong gawin ng inyong attorney in fact po. Okay, so babasahin ko lang po para po malinawan kayo. So wag po kayo mag-alala, naku baka kung ano-ano ang gawin po niya. So napaka-importante din po talaga na kapag kukuha po kayo ng inyo pong attorney in fact, kung hanggat maaari ay first degree relative po at yun talagang mapagkakatiwalaan po. Okay? At saka kung sa mga developer naman po kayo kukuha ng bahay, so sa pagbabayad po ng equity, make sure na lang po talaga na kung medyo may doubt pa rin po kayo sa nakuha nyong attorney in fact, mas maganda po talaga is direkta po kayong maghuhulog or magbabayad sa mga developer po ng inyong down payment kasi marami po talagang cases ng ganyan na pinapadala sa agent or sa mga attorney in fact po nila yung down payment or yung equity tas hindi po na nababayad. So ganun na lang po ang gawin nyo. So ito po, back po tayo sa topic. Ano po ba ang mga trabaho po ng ating pong attorney in fact? So ito po since 2023 na na po itong ating HL064 po na form or SPA form. Ito po ay na-revise na. So, nadagdagan na po siya. Meron na po siyang pang-apat. Kasi po 1, 2, 3 lang po ito dati. So, ngayon po is 1, 2, 3, 4 na po. Kung ano po ang mga duty po ng inyong attorney in fact. So, number 1 to execute, babasahin ko lang po, sign and deliver housing loan application and mortgage contract in connection with your application from the Pag-ibig Fund for a loan in any amount that may be approved by the said government financial institution. So, ibig sabihin po nito, siya po ay magsasign ng mga documents na kailangan nyo pong pirmahan. Siya po ang magsasign, siya po ang gagawa at siya po ang mag-deliver or magsasubmit po ng mga requirements na kailangan po ni Pag-ibig. Okay? Number 2, to execute, sign, and deliver promissory notes, loan and mortgage agreement in favor of the Pag-ibig Fund as well as the other documents that may be required by the said government financial institution in connection with the said loan. So, para po din ito yung number 1.
So, yung mga kailangan nyo pong pirmahan na loan, mga kailangan nyo pong isubmit, so siya po ang gagawa on your behalf po. So, kalimitan po ito is provided by the developer or kung hindi naman po under developer po yung housing loan na ina-apply nyo po ay kay Pag-ibig din po mismo manggagaling po ito. Number 3, to receive the proceed of the promissory note which my said attorney in fact may execute in connection with the mortgage contract relative thereinto. So, kapag po naka-receive na po kayo ng mga loan approval, housing loan approval, meron pa rin pong mga pipil-upan na mga isa-sign na documents po ang inyong attorney in fact, at bago po ang loan takeout, meron pa rin po mga hihingi na requirements po sa inyo si Pag-ibig na yun naman po is manggagaling din po sa inyo. So, hihingin din naman po ng attorney in fact mo sa inyo at siya na lang po ang magsasubmit on your behalf po. So, number 4 po, ito po yung idinagdag, ito po yung linalaman ng revise idinagdag to inquire and follow up the status of filed housing loan application. So, kung hindi nyo na po magawa, busy na po kayo at hindi na rin po kayo makakatawag kay Pag-ibig or kumbaga, minsan kasi pag nag-i-inquire po tayo sa mga developer kung saan po tayo nag-avail ng house and lot, minsan wala din naman po kasi sila maisagot kasi naghihintay din lamang naman po sila ng advice mula po kay Pag-ibig. So, ito pong si attorney in fact nyo, pwede po siyang mag-direct po kay Pag-ibig para po siya ay mag-inquire or mag-follow up na po doon sa inyong housing loan application. So, yun po ang mga duty po ng inyong attorney in fact. So, ito lang po yung nilalaman po sa SPA form po. So, ano pa ba yung mga ginagawa at kailangang gawin or duty ng inyong attorney in fact? So, kung kayo po ay mag-a-avail ng house and lot under po ng mga developer, so ano po ang mga duty ng inyo pong attorney in fact? So, sa reservation ng unit, sila po ang magpipill up ng reservation agreement. Sila din po ang a-attend ng orientation on your behalf, syempre. At sila po ang magbabayad ng reservation fee. At sila din po ang magsasubmit ng mga requirements, ng mga initial requirements na hihingin po ng developer. Sila po ang maglalakad. At ang iba po dito, syempre sa inyo din po manggagaling, sila lamang po ang magsasubmit. So may mga requirements po na kailangan po nilang hingin sa mga government agency na hindi nyo na po magagawa dahil kayo ay nasa ibang bansa. So example po, kailangan nyo po ng TIN verification. So ito po ay sa BIR. So siya po ang kukuha nito. Although, pwede nyo naman po itong ang TIN verification is pwede nyo na pong makuha through online. So, through Oros, meron din po ako niyang tutorial po sa playlist ko po na housing loan tutorial. Hanapin nyo po doon kung paano po kayo makakapagpa-TIN verified online. So, pwede pong kayo na ang gumawa niyan. Pero kung gusto nyo po, kung ang requirements po ni developer is yung po talagang verification slip, pupunta po ang inyong attorney in fact mismo sa BIR na or yung RDO po kung saan po kayo nakuha po dati ng TIN number. Ang next naman po is yung request ng MSBS at EMSA po. Ito naman po ay kay Pag-ibig. So, kakailanganin din po talaga dito ang inyo pong SPA form na consularized. So, hindi po siya re-releasean po nitong mga documents po na ito kung wala po nito. And isa pa sa mga duty po ng inyong SPA form is yung i-convert nyo po ang inyong ano pong tawag dito? Loading. Ang inyo pong membership kay Pag-ibig. So, magiging POP membership na po siya para po ito sa mga OFW. So, kakailanganin din po dito ang special power of attorney. So, yan po ang isa sa mga talagang mga kailangan lakarin ng inyong attorney in fact na kakailanganin po ng special of attorney form. So, yun po ang kanilang mga duty. So, ito pong mga binanggit ko like MSBS, MSAB, ito naman po ay maaari nyo po ma-acquire through online. So, kailangan nyo po na, kailangan meron po kayong, mag-register lang po kayo
ng inyong account sa Pag-ibig, yung pong virtual Pag-ibig account nyo, at pwede nyo naman po yung ma-request po doon. Pero kung hindi po kayo masyadong techie, so wala po choice, kundi ang inyo pong attorney in fact po ay pumunta po kay Pag-ibig at kailangan po itong special power of attorney po na ito. And isa pa, so yun po, sa pag-request po ng kunwari kailangan po ng Senomar kung kayo po ay single, or kailangan ng marriage certificate or ng birth certificate nyo from PSA, so kakailanganin din po ito ni attorney in fact nyo po. So, yan po ang mga duty ng ating pong attorney in fact. So, kaya kailangan po, bago po kayo kumuha ng attorney in fact, kailangan po at least alam nyo na medyo may knowledge naman po sila sa mga bagay nito. But anyway, kung hindi naman po sila masyado pang marunong, ang kanila naman pong real estate agent po ay mag-a-assist po sa kanila. Tulad ko po, ako po ay nag-a-assist. Kaya sabi ko po, kung naghahanap po talaga kayo ng house and lot dito po sa Pilipinas, maaari ko po kayong i-guide, maaari ko po kayong tulungan, at wag po kayong mag-alala mula po sa tripping to reservation hanggang house turnover, maaasahan nyo po ang akin pong after sales service po. So yun, yan po ang kahalagahan sa pagpili po ng pagkuha ng inyo pong attorney in fact. Siguraduhin nyo po na sila ay kahit papaano ay teachable or may konting knowledge at mapagkakatiwalaan po. So, yun lang, sana po naka-help po sa inyo ang video na ito po. Maaari nyo po itong i-share sa mga kakilala nyo na kailangan din po itong information po na ito. Wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Marami pa po akong gustong i-share sa inyo na kaalaman para po mas magpadali po at mas malaman nyo kung ano pa po ba ang mga kailangan nyong malaman kung kayo po ay mag-a-avail ng housing loan. Marami pong salamat.